Paano pag may manligaw sa inyo at mga gwapo kayo? Anong gagawin mo, Edward? Huwag muna. Tatakbuhan mo? Siguro. Siguro. Papalayo, palapit? Papalayo. Papalayo. Takbo pa palapit? So yun, good morning, good afternoon, good evening sa inyo pong lahat. No? Ito muli ang inyong lingkod, Batang Elio. At ang ating bibisitahin naman po ngayon ay ang vlog ni Ate Edna tungkol dun sa kambal na half Australian dahil sila po ay bumisita sa kanyang ubasan po. Ano? At syempre, nagkaroon ng counting interview and talagang masipag po pala itong dalawa na to dahil nung makita na may mga damo dun sa ubasan ni Ate Edna ay nagkusa po silang linisan ito. And marami pa tayong malalaman tungkol sa dalawa na ito, tungkol sa kanilang, kung meron na nga ba silang naging love life o wala pa, at kung iba-iba pa tungkol din sa kanilang course, sa kanilang pagkaaral. So yan, samahan niyo po ako guys. And before that, huwag po natin kakalimutang suportahan palagi po ang buong Team Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and syempre si Kalingap Rab and Ma'am Jackie po. And bago pa tayo tumuloy doon, ay sabay-sabay po muna tayong pindutin ang like button. So, let's go! Cause I don't give a fuck what you say. On. Ay, may bisita ako mga guwapings. Hindi ikaw kasama doon. Ito lang, oh. Si Edward. Maganda nga po ang tinanong. Edward. Itong Edward. Ano po? So yun guys, no? Kitang-kita yung kanilang lahing banyaga kapag po sila ay malinis at wala sa sa gubat. So tuloy po natin. Si Edward at saka si Edwin. Edwin ba yan? Mababait. Oo. Oh, welcome sa hiding place. Ayan. Nakadalaw kayo rito sa aking sa aming taguan ni Ate Merlin. Yan. Guys, ang ganda po pala ng hiding place ni Ate Edna, no? Malawak din yung lupa at merong taniman ng kung ano-ano mga gulay and meron din siyang mangilan-ngilan na grapes. Ganda. Katawa yung niya. Oy, napanood nyo ng video no? Naka-upload na ba ngayon? Yan. Oh. Ang bilis Grabe, iba talaga pag mga guwapings. Pag tingin ko yung 10,000 ay, habang nanonood kami ni Sis Merlin, 16,000. Ewan ko ngayon ko ilan 35 Oh? 35 na? Oh. Grabe. Hindi pa nga natuloy yung panahon. Ang bilis. Okay, papanoorin natin ulit. Ano ang feeling na na nakita nyo sarili ninyo na nasa, nasa screen, nasa YouTube? Masaya po. Masaya? Talaga? Di kayo nagsisisi na nakarating kayo rito sa Bicol? Medyo may pagkamahihain din po sila. Napapanood nyo si Kuya Rab? Oo. Ay ngayon, at nung first time na makita nyo si Kuya Rab, ano ang naramdaman nyo? Siyempre saya kasi. Yung dahil sa kanya, tulungan niya ka. Parang pinapangarap nyo rin na minsan, parang sana minsan interview rin kami ni Kuya Rab, tapos makita rin kami sa YouTube. Parang gano'n na, nagkaroon ba kayo ng kaisipan na gano'n? Oo. Tapos ngayon, nandito na kayo, Parang lang, parang panaginip lang. Yan, Si Edward at saka si Edwin. Sana mapanood yun ni daddy mo. Sana. No? Guys, kung di ako nagkakamali, sa pinakaunang interview sa kanila ni Kalingap Rab, ay mukhang parang, tinanong sila or yung nag-aalaga sa kanila po dito sa Bicol, ay kung kilala po nila yung kanilang daddy po, ay ang pagkakaalam ko na ang sagot ng isang mama dati ay parang ayaw ipaalam nung kanilang nanay sa kanila yung totoong pagkatao ng ama nila kasi parang natatakot yata na kuhanin sila ng ama nila. Kung totoo man yun, may nakita po ako mali doon. Para sa akin lang. Siyempre, kung iisipin, dapat bigyan ng pabor para sa mga bata. If ever, para sa kanila naman po yun. Di mo ba? Daddy, ano pangalan ni daddy mo?
Yung Australiano? Ano ko? Ang alam mo lang na pangalan, ano? Max. Pero yung ano niya, di ko pa alam. Max. So yun guys, ang alam lang nila is yung palayaw nung daddy nila, no? Na kung tawagin ay si Max. And guys, I suggest na gumamit po kayo ng headphone kasi nga po napakahina ng ng boses ng dalawa, gawa ng wala po silang microphone. So mas okay po gamit na lang pa kayo ng headset. Actually, nilakasan ko na po yung volume para sana marinig sila na mas maayos. So yun guys. Parang pala nickname lang. Yan guys, ang atin pong dalawang bisita dito sa hiding place kasama ni Dong Henry Vlogs. Nakapasyal po sila dito sa atin. Sabi ko kay Merlin 07, ipasyal dito sa atin para hindi naman siya mainip. Nainip ba kayo dito sa Dito sa Bicol? Hindi naman. O siyempre, napahiwalay kayo kay mama ninyo, tapos dun sa mga kapatid ninyo. Hindi kayo nalulungkot? Nalungkot pero kailangan isip. Saka sanay na rin kami sa layo sa kanila. Malayo sa. So yan, no? Sinong Nalulungkot din naman daw silang mapalayo sa kanilang pamilya, mga kapatid, sa kanilang nanay. Kaso kailangan tiisin. And medyo sanay na rin naman daw po sila na malayo sa kanilang family. So yun, inuulit-ulit ko lang guys para po sa mga wala pong headset kasi talagang mahina po yung boses po nila. help yung ko. Trabaho na po ako sa mining. Talaga? Tapos yung kinikita mo, sa mo dinadala? Ano po? Hinbigay ko sa kanila. Tinutulong mo? So guys, nag-work na rin daw po siya sa mining ba yun? And yung kinikita niya, tinutulong niya sa sa mga kapatid niya, sa pamilya niya, sa Mindanao. Napakababait na mga bata itong mga ito. Nila bigas. Hindi naman kayo nahirapan sa pagsasalita. Halimbawa, dito sa amin, rito, Bicol, Tagalog. Oo. Nahirapan. Medyo mahirap. Pero sa Bicol, hindi kami And guys, kapansin-pansin, kahit galing sila sa talagang, sabihin na natin mahirap na pamumuhay, pero yung pagka silang umingiti, kagaganda po ng mga ngipin, mga buong-buo talaga. Grabe, Sana all. Tapos doon sa inyong papasukan, Bicol doon. Ang mother tongue doon, Bicol. Sa San Lorenzo, San Vicente. Pero, pag habang tumatagal, ma-adapt na rin naman ninyo yun. Masasanay na rin kayo. Kaya sabi ko kay Ate Merlin 07, isama mo rito para medyo ma-met yung ibang mga Tama. mga tao rito. Para malibang naman po sila. So, oo. Yun. Para magkaroon ng maraming kaibigan. Basta lang, yung kung ano kayo dati, ano kayo ngayon, mabait, yan. Sana nga po ganun, na kung paano sila nakilala, na talagang mababait at masisipag, mapapanatili nila yung kanilang pagkatao na ganun, kahit pa darating ang time na sila ay makilala din at sumikat sa larangan po ng YouTube. Sana. Tilihin lang yung yung magandang ugali para mahalin ng mga tao, di ba? Ilang taon ka na, Edwin? 20. So yun guys, mga 20 years old so, sila. 20 na kayo. Kabataan. Anong pangarap mo sa paglaki mo? Anong course ang gusto niyo pag nag-aaral ng college? Pangarap ko talaga na police po. Gusto nilang magpulis. Gusto niya magpulis. Yan. Para tagapagtanggol ng bayan. No? Pulis sa... Siguro guys, na-imagine ko lang. Siguro pagka naging pulis itong dalawa na to, if ever, pag sila napunta sa syudad, kunwari dito sa Metro Manila, madidistino. Nako po, ang dami sigurong magpapahuli ng kusa sa kanila ng mga chicks. Syudad o sa bundok? Ay, iba yun Hindi lang, sana na. Ate Edna, iba yung pulis sa bundok. Bawal yun. Pag pulis sa bundok, kahit
Kahit walang natapos, pwede. Iba yun. Joke lang. Joke lang po, guys. Pinapatawa ko lang Yun, itong jokes lang. guwapings na bisita natin na to. Gwapo sila pag nakatawa. Yeah, Pag nakaseryoso ay parang malalim ang iniisip. Ano lang. Jelax lang. Meron ba sa inyo mga grapes? Wala. Ito, meron ditong grapes, Pero alam mo ba na kaya ako nagtanim nito, may napanood ako sa YouTube doon sa inyo sa Mindanao. Sa sa Maragusan. Meron sa Siya? Maragusan. Malamig kasi. Pero ang gusto daw niya mainit. Actually guys, totoo po yun na iba-ibang variety po kasi sa Spain, yung mga ganyan, sa France, marami rin pong ubasan po, tsaka iba-ibang malamig na lugar. Siguro depende sa variety kasi yung mga nandito sa Pilipinas, parang na nila yan kumbaga yung mga breeder or yung mga scientist, talagang sinadya nila na pang mainit na lugar na po. Meron nga po sa Iraq di ba? Ang lalaki ng mga grapes doon. And sa La Union po, malawak din po yung ubasan doon sa Caba, La Union. And minsan nga po ay napadaan din ako doon at namitas. Ito pa yung picture, guys. Yan. Yan, tingnan nyo. Pakita ko sa inyo. Mayroon ng bulaklak. Medyo napapabayaan lang at kami ay layas ng layas. Ayan, Ayan, Yan, medyo may bulaklak na siya. Tapos dito pa, meron din. Ayan, 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 May mga bunga na nga. Ito. Ilang buwan bago ito umaan? Tinanim ko yan dito nung January. Ang bilis. Yeah, may bulaklak January lang. Ang bilis, Alam nyo ba yung isang napanood siguro ko na, grafted. kay Kaya mabilis. kapobre, Archie Hilario. Kaedad nyo lang yung bata. Milyonaryo na, ganyan lang, sa grapes. Panoorin nyo sa YouTube. Nag-start lang rin siya sa pangarap. Kasi nung maliit daw siya, hirap daw silang makabili ng ubas. Ay, paborito niya yung ubas. Yan, nag-try ako. Ayan Di ba mahal ang ubas? Mahal. Magkano ang kilo niyan? 300. 300. Edi ang 10 kilo. Kano na yung 10 kilo? 3K. Oo, 3K na. Di ba? Magaling pala sa math si Pwede ito. Dapat engineer ka, hindi police. Dapat engineer. Accountant. Ayan, ito ang Mas ginagawa bagay namin sa ni Ate Merlin. Naglilinis kami rito. Madam mo na. Gagamas. Ayan, Ngayon, pumunta kami sa Katarman, sa Gumaka, kasi nga, naglilingap tayo. Kaya bihira makadalaw dito. Tumaas na yung mga damo. Ayan. Para may bulaklak din dito. Iba-iba ang variety niyan. Yung mga grapes na yan. Pero guys, ang gaganda po kasi close up ko yung sa picture. Ang gaganda po ng ang gandang variety siguro itong tanim ni Ate Edna kasi yung mga yung mga bunga po niya malalaki tsaka mga pahaba. Malalaki to pagka fully na sila, fully grown. Sa Maragusan, meron din sa Maragusan. Pero sa Maragusan? iwan ko lang sa iba, baka meron din. At saan ang Maragusan? Anong province yun? Davao din? Davao del Norte, Davao del Norte? Maragusan. Maganda, Dito kasi meron din sa Iriga City, Bicol yun, Camarines Sur. Kaya nag-try ako mag-tanim. At sabi nila, maganda raw ito sa mga maiinit na lugar. Yes, tama po yun. Actually guys, nung elementary pa po ako, at bubuhay pa ang aking tatay, mahilig din yung kasing magtanim-tanim ng mga ganyan at ginawa niyang parang pinaka-decorations sa harap po ng bahay nila, bahay ng mga magulang ko. Kaya medyo natutunan ko rin kung paano mag-alaga ng grapes. At madali lang naman po. Madali lang siya. Di ba? Maganda bantayan itong ganito. Kaya lang, dinadamuhan, Yun, madamo na. Talas. Ayan guys, tinulungan po tayo ni Edward at saka ni Edwin para
linisin yung puno ng ubas. Nakita nila na madamo na daw. Kaya, gamasan nila. Sipag. Dadaan kahit baka may tinik yan. Hindi sila sanay sa ganitong panggamas, ano? Dito ang panggamas, ganyan. Diba sana yung dalawa? Iba sa Mindanao. Karit. Ang tawag ay, gulok. Ay, gulok pala. Yan, oh. Dito, ang tawag yan, dulos. Yan ang mga panggamas dito. Sa kanila, sa inyo, yung may kawit, ano? Siguro, naisip ko lang guys, siguro pagka nagtagal itong dalawa na to sa Kalingap, siyempre, magkakaroon ng pahalan talaga itong mga ito. If ever. Kasi mukhang mababait naman po sila, no? Siguro pagka naisipan ni Kalingap Rab na isama sa K-Boys itong mga to, nako. Diyos ko, lalong lalakas po siguro yung, yung team ni Kalingap Rab. And lalo na siguro pagka nagkaroon sila ng collab team, nako, yari na. Madali lang. Madali. Madali. Depende kung saan eh. Dito kami, sanay kami sa ganyan na panggamas. Wala rito mabibili sa palengke na ganong katulad ng panggamas ninyo. Wala nandito. Sindan na rin yan. Yan guys, may sipag ng mga bata. Mukhang sanay talaga sila sa mga ganitong klaseng gawain po, ano? Walang kaartihan na makikita po sa kanilang dalawa. Hindi ninyo namimiss ang mga jowa ninyo? Walang jowa. Wala ka jowa? Uy. Ayan, mga ladies. Nako, walang jowa pala tong dalawa na to. Siguro, ever since, ay hindi pa nagkakajowa. Kasi nga po, alam naman po natin, mahirap ang buhay. Tsaka sa mga bundok. Kaya gubat sila nakatira. Wala. Ay, since birth. Oh, since birth talaga. Napakaswerte ng unang magiging girlfriend itong mga to. Mga walang kamuwang-muwang. Never been touched, never been kissed. Ayun. Paano kung ligawan kayo rito? At rito? Ngayon ay baliktad ng mundo ay. Ano nangyari sa Earth? Babae na naliligaw. Totoo yun, Ate Edna. Paano pag may manligaw sa inyo at mga gwapo kayo? Anong gagawin mo, Edward? Huwag muna. Huwag daw muna. Tatakbuhan mo? Siguro. Siguro. Papalayo, palapit? Papalaya. Papalayo. Tatakbo raw siya papalayo pagka may nanligaw sa kanya. Baka Ayaw pang magka-girlfriend. Talagang desidido silang, guys, no? Desidido silang matapos ang kanilang pag-aaral. Kasi enrolled na rin po sila ngayon, eh. At gustong-gusto nga nilang, magkaroon ng magandang work daw pag sila ay nakatapos. At ito nga pangarap nitong isa ay maging pulis. So, suportahan po natin sila. Sige, patuloy mo na yan. Yung sanga. Oo. Yan. Dito sa amin, nagamit ng po. Yan. Ito po. Napansin ni Ate Edna. Yung, actually guys, kahit sa, minsan padpad din ako sa, nadalaw sa Cebu ng 3 beses po yata. Ayan, pare-parehas po na, yung, hindi ka po makakarinig halos nung namumupo. Yung, opo, yung mga ganon. Kahit yung mga, mga Bisayan blood na sa Mindanao, hindi naman po, para sa kanila, hindi naman po kasi yun hindi masama. Kasi yun nga po yung kanilang nakagisnan. Ngayon, kung sila naman ay mapapanood or makikita ng mga taga-ibang lugar, kagaya po dito sa Luzon, parang bibigyan ng ibang impression kung hindi pa kabisado na ganun talaga sila. Kayo po, guys, napansin din po ninyo yun. Yan. Yan po. Alam mo, sa teacher mo, pag kinakausap ka ng teacher mo, ay kaya lang dun sa inyo, Bicol din dun sa, San Vicente, dun sa pag-aaralan ninyo. Grabe. Malinis na yung ubasan. Malambot lang naman yung lupa, dahil yan, yung oo, medyo buhangin. Matataba talaga siya.
Gustong-gusto po ng grapes yun eh. Ayun, may Yung palaka. ganong Palabasin lupa. mo nga ito. Saan? Ayan o, hindi. Ayan, palabasin. Yan, sige, palabasin mo. Palaka. Yun. Kasi kakainin niyan yung ano, yung... Yung grapes. Ayan o, malinis na guys. Nilinisan na po ni Edwin at saka ni Edward itong ating ubasan. Ang ganda ng place ni Ate Edna. Ang ano? Yan o. Mabunga kayo ha, mahiya naman kayo kay Kuya Edwin ninyo at saka kay Kinakausap ni Ate Edna yung grapes, guys. Kuya Edward o. Nilinisan na kayo. Dapat mamunga pa kayo ng marami. Yan. Opo. Uy, sumagot yung grapes, guys. Okay talaga si Ate Edna. Opo. Ayan, mamunga daw sila. Nahiya sa inyo. Ayan, ganyan ang paggamit niya. Natuto. Ang bilis matuto itong mga batang to. Oh. Parang may baka. Ayan, snack tayo guys. Ayun na, kainan na. Kanina rin ako pera bibigay sa inyo. Nanonood Sana kami makatulong sa inyo. ngayon. Ngayon, sino nagbibigay sa inyo ng pera? Dito po sila. Nag-basketball pala sila kahapon. Magkapatid din na... Sino magaling? Sila magaling. Talaga? Pareho raw silang magaling mag-basketball, guys. So, pag nakasama ni Kalinga Prab yung mga yan, mahihilig maglaro ng basketball yung almost everyday po yata naglalaro eh. May talent. Kaya, ngayon magkakampi kami. Wala akong problema. Kaya pala siya gusto mong kakampi. Hindi, nagaganyan lang kami. Pick. Pick. Panalo sa pick. Di magkasama kami. Ano pa ang talent nyo, Edwin? Basketball. Basketball Kumanta. lang. Hindi marunong kumanta. Dancing. Galing. Magaling pala sumayaw. Sumasayaw din sila. Okay yan. Si Edwin. Nagsasayaw kayo sa school? Yung Yung ano, may... na special yung parang intermission number, ganon. Ako. Yung sayaw. Yung Cotillion dancer, yung ano, DS Pro. Kasi ako. Cotillion. Cotillion. Yan. It is from... ba't i-develop yan? Pag nakasama kayo ng mga K-boys, Yun. magti-tiktok kayo. Yun. Tama. Ikaw ang talent manager. Ako. Magkano ang hatian? Nako. Ngayon lang pag-usapan. Pinagplanuhan na. 24 oras, isang araw. Siguro time. Pag-islagan. Pag-start, umpisagan. Dagdag niya sa Sa niya? Pang-garagastos. Oo. Kami sila man. Ayun. Ayan guys, salamat po. At dito nga po naging bisita natin yung dalawa pong Australianong kambal. So yun guys, actually dito ko lang po nalaman na kay Ate Edna nakambal pala yung dalawa, no? Si Edward tsaka si Edwin. And yun guys, sana nga po ay magtagal sila dito sa Kalingap para naman po maranasan niya yung mga naranasan na po ng iba na mga sari-saring tulong galing sa mga sponsors po, no? And wish ko someday mapasama din sila sa K-Boys at sila naman po ay may mga K. May mga K na maging K-Boys if ever na maisipan yan ni Kalinga Prab po. So yun guys, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa vlog na ito. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, mangyaring pindutin na lang po yung subscribe button, like button, and pa-share na rin po. So yan, and sama na rin po pala yung notification bell para lagi po kayong ma-inform pagka po kada may upload po ako, no? So yun guys, Batang Elio po at maraming salamat muli. Kita-kita po tayo sa aking susunod na upload. God bless.